Magandang umaga sa aking mga followers at sa aking mga viewers. Nandito ulit tayo sa aking YouTube channel upang mag-aral at magbahagi ako ng mga kaalaman mula sa spiritual na kaalaman sa aklat ng lihim at sa salita ng Diyos na Biblia. Nandito ako palagi ngayon nagpipisto sa ganitong lugar tahimik kasi pag sa bahay maraming mga batang maingay naglalaro gaya ng aking video nung una na yung kung ang Latin ba ay galing sa demonyo. Ayan, marami kasing batang naglalaro kaya maingay, kaya nandito ako ngayon para tahimik at mapakinggan niyo mabuti ang mga paksa ng ating tatalakayan sa mga oras na ito. Ang paksa po na aking inihanda ay bakit magkaiba-iba ng paraan ang mga faith healer sa paraan ng panggagamot. Kung kayo ho ay mahilig manood sa mga channel ng mga iba't ibang faith healer, kasi ako ho nagsusuri ako sa iba't ibang mga faith healer dito sa YouTube at nanonood ng kanilang mga estilo sa panggagamot, talagang magkaiba nga. Pero ang akin po masasabi dyan ay okay naman po kahit anong paraan ng panggagamot sapagkat ang mahalaga ay yung mga pasyente nila ay gagaling sa kanilang mga karamdaman. Ang masama lang yan mga kaibigan, mga kapanalig, kung isang faith healer ay mataas kung sumingil, may presyo. Ako nga may kakilala akong isang faith healer na pero wala siyang YouTube channel. Ang kanilang pasyente ay lumapit sa akin at sinabi na nung una nilang dinala ng kanilang pasyente, siningil sila ng 20,000 at bukod doon may mga donasyon pa gaya ng mga pambili daw ng mga kandila, pambili ng mga insensos, kamangyan, at saka ang kanilang mga langis ay napakamahal. So yan lang po ang aming pagkakaiba. Yun ho, mag-ingat tayo sa mga ganong klaseng mga retailers sapagkat hindi sila nakakatulong kundi nakadagdag sila sa problema ng mga pasyente nila. Kaya ho, mag-ingat tayo sa kung baga sa Biblia, mayroon din mga manulokong pastor na kumakalat ngayon sa buong mundo. Mayroon ding totoo na mga mangangaral na talagang sa Diyos, pero mayroon talagang mga ahente ni Satanas na gumagawa ng kalokohan sa larangan ng spiritual. So, kung ating pag-aaralan ngayon, bakit nagkaiba-iba sila ng estilo ng pamamaraan? So, walang problema ho tayo doon mga kapanalig sapagkat ito po, mayroon ng paliwanag dyan ang banal na kasulatan kasi kung tayo ay maniniwala sa mga kwento ng mga tao, medyo hindi ho siya sigurado na totoo. Ito po, kung Biblia ang ating pag-uusapan, ay walang problema kahit na magkaiba-iba. Kung baga sa magkakapatid, mayroong iba-ibang paraan ng paghahanap buhay at iba-ibang ugali, ngunit magkakapatid pa rin sila. Pero ang mahalaga, hindi tayo gumagawa ng masama sa ating pasyente na ang laki-laki na ng ginastos sa hospital, dagdagan pa natin na mga faith healers. So kailangan magtulong lang tayo ng mula sa ating puso, kasi pag puso ang pinairal natin sa pagganap ng ating katungkulan bilang isang faith healer ay hindi ho masyadong pera ang pag-uusapan dyan kundi ang kagalingan sapagkat tayo ay alagad ng Diyos. Sabi naman ng iba, wala daw silang trabaho at yun lang inaasahan nilang hanap buhay yung panggagamot. So hindi ho maganda yan na gawin mong hanap buhay yung panggagamot, kasi hindi naman buong araw na nanggagamot ka dapat maghanap buhay ho tayo at ang panggagamot natin o pagtulong sa
sinasaktan ng mga masasamang espiritu ay yung bukal sa ating puso at makatulong tayo sa kanilang mga problema espiritual. So, basahin natin dito sa ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:7. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa ay ayon sa parang ito at ang iba ay ayon sa parang yaon. So yun, kahit na ang ating Apostol Pablo nasasabi na gusto niya na ang lahat ng tao ay magiging gaya niya. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Kaya talagang ang ginagamit nilang aklat ng mga pitilir ngayon ay mula din sa Diyos yan. Kahit na magkaiba-iba sila ng paraan. Ang mahalaga, gumagana at nakakatulong sa mga taong nagkakasakit espiritual o gawa ng mga kalaban ng kaliwanagan. Kaya't sana ho may natutunan tayo sa oras na ito. Maikli lang po ang video ito. So kung kayo ho ay may mga karamdaman espiritual ay pwede ho kayong magtanong sa akin kung anong dapat gawin. Walang problema. Kasi yung mga ibang faith healer, ang kanilang paraan sa panggagamot, yung iba iniipit-ipit dito sa daliri. Pero ako, ang paraan ko po ay hindi ako umiipit kasi sa pamamagitan lang ng dasal at ng mga spiritual na pamamaraan. Yan lang ho ang aming pagkakaiba. Hindi ako nag-iipit ng daliri. So okay na yun. Nag-iipit ka at hindi. Ang mahalaga ay gumagaling yung kanilang pasyente at nakakatulong sa kapwa. Yan ho ang ating paksa sa mga oras na ito at sana sa mga pagbuhan dito sa aking YouTube channel, tulungan niyo po ang aking maliit na channel sa pag-subscribe at share. Pindutin ang notification bell para marami pa ho tayong mga pag-uusapan tungkol sa spiritual. Kung kayo ay may katanungan, mag-message lang po kayo. Maraming salamat. Ako nga pala uli si Brother Bruce, isang faith healer na taga probinsya ng